kumusta sa iyo na nakikinig ngayon? May sisilirin tayong mga material na pinadala mo. Ang focus panalangin at misyon. Oo nga. Sinasabi kasi dito, hindi lang daw basta suporta ang panalangin. Ito raw mismo, yung pinakasentro, yung strategic heartbeat daw. Tama, yun yung term na ginamit nila, no? Strategic heartbeat. Oo. So ang gusto nating gawin ngayon, di ba, ay himayin natin kung paano ba ito inilalatag. Paano nagiging pundasyon daw ang panalangin sa misyon. At titignan natin yung mga halimbawa na binigay nila, no? Mula sa Biblia, sa kasaysayan, paano raw ito nakakatulong labanan yung mga hadlang. At magbago ng kultura, puso, mabigat yung claim. Oo, bali, ang pinaka-argumento dito, parang pagbabago talaga ng tingin sa panalangin. Hindi lang siya personal na debosyon, Okay. kundi pundasyon at parang sandata na mismo para sa epektibong pagkilos. Sige. Simulan natin yung paghimay. Una, sinabi dito, ang panalangin daw, pagpapakita ng ating pagdepende sa Diyos. Oo, yung dependence. May verse pa nga, Juan 15:5, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Paano to kumakabit sa misyon? Alam mo, ang ganda niyan kasi binibigyang diin talaga na yung tagumpay, hindi siya sa galing lang natin, di ba? Hindi sa plano, hindi sa strategy lang. Exactly. Ayon dito sa material, yung connection talaga sa Diyos, through prayer, yun yung nagbibigay ng parang buhay at bunga sa ginagawa natin. Okay. Tapos, ikinakabit pa nila ito sa konsepto ng spiritual warfare. Spiritual na labanan daw. Yung Efesos 6:12? Oo, yun nga. Ang paliwanag dito, yung mga hamon sa misyon hindi lang daw pisikal. May mga, kumbaga, di nakikitang puwersa na kontra raw sa pag-usad ng kaharian. So, paano papasok yung panalangin doon? Ayon sa kanila, yun yung pangunahing sandata, panangga at opensa na rin laban sa mga yun. Okay, dito nagiging mas parang practical yung usapan no? May mga halimbawa ba silang binigay para mas makita natin to? Meron. Isang malinaw na example daw yung nasa Gawa, chapter 13. Yung sa Antioch. Oo, yun. Yung mga mananampalataya doon, di ba, nagtitipon sila, nag-aayuno, nananalangin. Tapos, habang ginagawa nila yon, doon mismo sila parang inatasan ng Espiritu Santo na ipadala sina Barnabas at Pablo sa unang misyonaryong lakbay. So hindi lang siya parang, okay, mag-pray muna tayo bago magplano? Hindi lang. Parang yung mismong panalangin ang naging, trigger nung pagkilos. Doon nagsimula lahat. Wow. Kasi yung common thinking, di ba, plano muna, tapos action, tapos siguro isingit ang prayer. Pero dito, binaliktad. Parang sinasabi, yung panalangin, yun yung nagbibigay linaw. Nagtutulak mismo sa tamang aksyon. Nakaka-challenge siya ng perspective. May iba pa bang example? Meron pa, si Nehemia. Kilala natin yung kwento niya, yung pagtatayo ulit ng pader ng Jerusalem. Oo. Sa Nehemia 1, bago pa siya pumunta sa hari, bago pa yung mga detailed plans niya. Anong ginawa niya? Grabe yung panalangin niya. May pagluha, may pag-aayuno, matindi. So yan yung simula ng leadership niya, hindi yung strategy. Parang ganun yung point. Yung effective na pamumuno niya, yung buong proyekto, hindi lang galing sa talino niya, kundi pinalakas at ginabayan ng panalangin. Nagbigay kapangyarihan kumbaga. Okay, let's go. So, kung pagsasama-samahin natin to, based sa material, ano yung parang bottom line? Kailangan ba talagang isama ang prayer sa bawat step? Parang ganun nga yung tulak Kung titingnan natin yung buong sinasabi nila, oo, dapat kasama ang panalangin sa lahat. Mula umpisa. Oo, mula sa pag-iisip pa lang, sa pagpaplano, sa pag-oorganisa ng mga prayer groups, yung mga prayer networks, hanggang dun sa mismong implementasyon. Grabe. Binanggit pa nga nila yung idea ng mga Antioch rooms. Ano yun? Parang literal na kwarto? Hindi lang siguro literal na lugar. Pwede rin daw itong mga
itinakdang oras o panahon na sadya talagang itinitigil mo na lahat ng usapan, lahat ng planning, Para ano? para manalangin lang muna ng sama-sama, para subukang intindihin ano ba talaga yung gusto ng Diyos na mangyari, gaya nung sa Antioch. So yung sukat ng tagumpay, hindi lang yung resulta na nakikita? Hindi lang daw numero, hindi lang accomplishments, kundi yung lalim din ng ugnayan sa Diyos, na pinapatibay, syempre, ng panalangin. Kung ganon, malinaw nga yung mensahe nila, no? Ang panalangin, hindi lang accessory. Siya yung core, yung makina mismo. Siya yung pinaka-makapangyarihang puwersa daw sa likod ng misyon. Hindi lang pampalakas loob, kundi yung nagpapaandar at nagbibigay ng tamang direksyon. Napaka-powerful na concept. At ito yung nagiiwan ng tanong para sa iyo na nakikinig, di ba? Ano yun? Kung totoo nga ito na sinasabi ng material na ang panalangin ang pinakapundasyon ng anumang mahalagang gawain o adikain, Oh. paano kaya nito pwedeng baguhin yung paraan mo ng pagharap sa sarili mong mga goals o kahit sa mga challenges mo araw-araw, maliit man yan o malaki? Interesting question. Ano kaya yung itsura ng isang proyekto o kahit isang araw lang na hindi lang sinimulan sa panalangin, kundi parang nababalot nito sa bawat hakbang? Yun ang magandang pagnilayan.